Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung energy update for you for January 1 to 15, 2026. First half ng January. So, let's see the energies for you. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga services, readings, ganyan. Kasi merong nagpapanggap na Mystic Queen PH all across social media, sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram. So, mag-ingat po kayo. Baka ma-scam kayo. Oo. So, kayo po ang mag-message sa akin or meron tayong link sa description or comment section para makapag-book kayo ng private reading. Ayun. Yun lang yung legit. Okay? So, be careful. Lalo na yung sa TikTok, no? Mystic Queen PH, walang kung ano-anong ibang number or letter sa dulo. Mystic Queen PH lang. Okay? Be careful. So, let's begin. Aquarius, what's the energy for you? January 1 to 15. Okay, let's see. Growth. Oh, yung ganda. This is about pag-unlad, improvement. Pag-improve ng trabaho mo, career mo, business mo, or even you, self-growth. Kumbaga, mas nagmamature ka in a good way. Kumbaga, marami ka ng learnings in the past na ngayon alam mo na mas wiser ka, no? Mas matalino ka ngayon. Caution. May mga bagay na kailangan kang pag-ingatan. Okay? Ngayong January. In what area of life is this? Second house. Pagdating sa pera mo. Maging maingat sa paggastos ng pera ngayong January. At hindi lang sa paggastos. Protect your money. Pwedeng dyan. Maraming mga reasons para makuha yung pera mo. Maging maingat sa mga taong makaka-deal pagdating sa pera, especially sa investment. Okay? Lalo na kung second house is also about your possessions. Yung mga bahay, lupa, no, sasakyan, ganyan. So, careful. Celebration. Uy, may celebration. Meron kang reason para ipagdidiwang, no, ipagdiriwang. This can be a new beginning for you. Pwedeng ito'y let's say, meron kang exam na tinake, makakapasa ka doon, or meron kang goal na ma-accomplish ngayong January. Meron kang wish na matutupad. In what area? Fifth house. Yung iba sa inyo, kung mahilig kayong tumayataya dyan, kasi fifth house is about gaming. Pwedeng may mananalo dyan. Wag niyo akong hingan ng number, ha? Hindi ako hindi ako bingo. Kayo nang bahala dyan. This can also mean, pwedeng relationship to, like dating, okay? But still, kasi ang fifth house is, ito yung hindi ganun ka seryosong relationship. But, mag-enjoy ka. Ganun. So, yeah, ikaw ang bahala kung i-accept mo yung ganong relationship. But, this is also you na i-explore mo rin yung iyong mga abilities. Kasi pwedeng may na-realize ka na, ito pala, kakayanan ko pala to, magaling pala ako dito sa ganitong bagay. So, i-explore mo siya, ano pa yung pwede mong gawin, no? I-improve. So, definitely magkakaroon yan ng growth, pag-unlad para sa'yo. Okay, let's see what else. Aquarius. Diba? Sabi na, may wish fulfillment ka talaga. Nine of Cups is achieving what you want. And you're very thankful, Yung iba sa inyo, mga awards yan. Meron ka mga recognition, mga rewards na bibigay sa'yo. Na, kumbaga, masasabi mo na lang na thank you, Lord, sa blessings na ito. Ganon. You also have the Knight of Wands. Adventurous ang January for you, more travels, more opportunities, like may mga ini-explore ka. Yun nga lang sabi ko sa'yo, mag-ingat sa travel, okay? Pwede rin isa yun sa kailangan mo pag-ingatan. Or like, kasi properties, no? Pwedeng
Alam mo na, basta ganon, ingat-ingat. Wag, kumbaga ano rin, wag masyadong yung parang careless, no? Oo, minsan kasi ano eh, yung mga nagiging problema dahil nagiging pabaya. Oo. So the moon is your emotions. This is also your longingness for love. I feel like ito yung madidiscover mo who you really are, your true self. So mag-a-align ka sa iyong higher self, sa iyong sarili na akala mo ito lang yung kaya mo pero marami pa pala. Marami ka pa palang kakayanan. Oh, you have the Two of Pentacles. So you're going to be very busy ngayong January, first half ng January. Maaari ring meron kang mapagdidesisyonan na parang pipiliin mo saan ka mas magbibigay ng focus, alin yung mas magiging priority mo. Let's say, trabaho man to, related sa career, sa business, or, yeah, pwedeng ganun eh. Relationship-wise, some of you pwedeng, may mga ano, meron dito, baka may mag-away sa inyo rito ha. Baka merong may mag-away sa pera dahil alam mo na, minsan, kapag mas nakakaangat ang isang tao doon sa isa, pagdating sa partnership ha, at yung isa insecure, feeling niya inferior siya, pwedeng yun yung nagiging reason ng problema sa relationship. Okay? So, kailangan lang dyan, communication, sabihin mo sa partner mo na kayo ay ano, kayo ay partners nga eh. So, dapat nagtutulungan kayo, hindi kayo magkalaban. Hindi kayo magkakompetensya. Eh, pag kinukompetensya ka lagi, eh, hindi na partner yon, kalaban mo na yun. Diba? Let's see what else. Aquarius. January 1 to 15. Merong letting go dito. Okay. So, I think, itong pag-let go mo, no, can be your strategy. Parang meron kang isa-sacrifice para mas mag-gain ka. Oo, kumbaga parang iba sa inyo nagte-take ng risk, sumusugal. Oh no. Meron ditong heartbreak. Baka ito yung ending, i-release. Di ba sabi ko susugal. Magagamble ka talaga, taking a risk. Taking a risk in a relationship. Oh my God, yung iba sa inyo Aquarius, baka ma-involve kayo sa third party situation ngayong January ha. O kaya existing na yan, nangyayari na. Tapos, pinili nyo yung isa kasi akala nyo mas better yon. Pero pwedeng magsisi, no? So, ang gawin nyo lang is kung ano yung pipiliin nyo dyan, panindigan nyo. Meron kasing regrets dito eh. Kumbaga parang isinugal mo eh. Tapos nag-regret. Yung iba pwedeng ito ay property, ha? Kasi kanina may kailangan pag-ingatan pagdating sa gamit, pera, possessions. Oo. Na tipong halimbawa, sasakyan, pinasalo mo yung sasakyan, tapos ikaw pa yung napahamak. 'Di ba? Tinakas na. Hindi ikaw pa rin magbabayad noon. So, be careful, okay? Okay, let's see what else. Money, career, finances. Kaperahan naman. Tignan natin. The Wheel of Fortune. The Five of Wands. The Knight of Swords. Okay. So, meron dito talagang disagreement. Pwedeng meron ditong masasabi na yung parang hindi maganda magsalita pagdating sa pera, sa trabaho. Pwede meron kang makaaway na katrabaho mo or even your boss or someone like pwede kung may business ka, customer mo or supplier mo, whoever this is, na meron kayong hindi pagkakaunawaan. Okay? But I think, alam nyo, kasi, minsan, nangyayari yung mga ganyang bagay kasi yun yung dahilan para doon sa another step. Para siyang domino effect na pag ginalaw mo yan, sunod gagalaw yung iba, papunta doon sa goal mo na mapatumba mo yung dulo. Parang ganon. So, maaring kaya ito nangyayari is because para ma-lead ka doon sa isang desisyon na gagawin mo sa career, trabaho, or sa business mo. At pag nagdesisyon ka doon, mapupunta ka doon sa destiny mo, no? With the Wheel of Fortune. Kasi Wheel of Fortune, ito yung
wala ka masyadong magagawa dito eh, kasi ito ay itinadhana na sa'yo eh. So may mga magaganap sa trabaho, career, business mo na meant to happen, no? Medyo magulo lang siya sa una, pero it is meant to happen. Okay? And then love life naman, may nag-iimbestiga dito. Meron dito so pwedeng may selos-selos kasi. Hindi naman to kailangan break up, pwedeng issue, problema sa relationship. Dahil meron dito na napapadalas ang pag-alis ng, yung bang parang, it's either hindi nagpapaalam or hindi nagsasabi ng totoo. Nare-realize mo na hindi nag-corroborate o hindi magkapareho yung sinasabi niya sa ginagawa niya. So, parang nagdududa ka. Okay? So, yung iba sa inyo, kayo ay mag-iimbestiga ng sitwasyon ng relationship ninyo. Kung totoo ba ang sinasabi ng person mo. O, ine-etches ka lang. O, nagloloko to. Magkakaalaman naman yan. But you know what? Ano man yung kahihinatnan ng relationship na to, lagi niyong tatandaan, it is meant to happen. Walang coincidence, Walang coincidence. Kapag hindi mo pa natututunan yung lesson, paulit-ulit yung problema nyo. But once you finally realize and learn the lesson, tapos na yun. Yan, diba may graceful transformation, soften your heart and find your flow. So, kumbaga, ano man yung changes na to, graceful mong haharapin. Hindi siya yung tipong parang ikaw yung magmumukmuk, mamumroblema sa nagbabago sa buhay mo. Hindi. Alam mo, aware ka, meron kang awareness na this is part of growth. This is part of the change. Kasi kung walang change, walang growth. Okay? And growth requires change. So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.